Naitanong mo na ba kung bakit, kahit may talento ka, may puso para sa Diyos, at may pagnanais na tulungan ng iba, tila nahihirapan ka pa rin sa pananalapi? Bakit ang mga pinili, na napili ng Diyos, ay madalas na makitang lugi habang ang iba ay tila walang kahirap-hirap na umunlad? Parusa ba ito o may mas malalim na banal na layunin sa likod nito? Sa video ngayon, ihahayag natin ang malakas na katotohanan sa likod ng kung bakit ang mga pinili ay madalas na nahaharap sa paghihirap sa pananalapi, at tiwala ka sa akin, ang paghahayag na ito ay magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong mga paghihirap. Manatili sa akin hanggang sa dulo, dahil ang iyong malapit na marinig ay maaaring magbago hindi lamang ang iyong mindset, kundi ang iyong buong landas pasulong. Ang kakulangan sa pananalapi ay hindi palaging tanda ng kawalan ng Diyos, madalas, ito ay isang kasangkapan sa kanyang mapagpuno na kamay. Alam kong hindi madaling marinig ito, lalo na kapag tumataas ang mga bayarin, kapag ang mga pagkakataon ay tila malayo, at kapag pakiramdam mo ay nakalimutan ka ng mundo. Ngunit hayaan mo akong ipaalala sa iyo, hindi kailanman ginagamit ng Diyos ang kakulangan upang sirain ka, ginagamit niya ito upang paunlarin ka. Oo, ang pagiging lugi ay maaaring bahagi lamang ng banal na disenyo ng Diyos upang hubugin ka sa kung sino ang kailangan mong maging para sa atas na mayroon siya para sa iyong buhay. Nais ng Diyos na umasa ka sa Kanya, hindi sa material na yaman. Unti-untiin mo ito, mahal. Ang material na yaman ay madalas na maging isang panangga na nagpapababa sa iyong pagdepende sa Diyos. Itinuturo sa iyo ng mundo na habulin ang mga kayamanan na parang pera ang pinakamataas na tagapagbigay. Ngunit hayaan mong sabihin sa iyo ang isang bagay, ang Diyos ang iyong pinakamataas na tagapagbigay. Nang maglakad-lakad ang mga Israelita sa ilang, hindi ang kayamanan ang nagpalakas sa kanila, kundi ang mana mula sa langit. Sa Deuteronomio Kapitulo 8 Versikulo 3, sinabi ng Diyos, hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang mga napili, ang mga minarkahan ng Diyos para sa kanyang mga layunin, ay madalas na makitang nasa panahon ng kakulangan dahil itinuturo sa kanila ng Diyos ang pangunahing katotohanan ito. Kung mayroon ka Diyos, mayroon ka ng lahat. Ang kawalan ng kasaganaan sa pananalapi ay idinisenyo upang palalimin ang iyong pananampalataya, upang alisin ang maling pakiramdam ng seguridad na dala ng pera, at upang dalhin ka pabalik sa iyong tuhod sa panalangin, humihingi sa Diyos bilang Jehovah Jireh, ang iyong tagapagbigay. Maaaring ikaw ay lugi, ngunit hindi ka pabaya, sinasanay kang magtiwala sa nagmamay-ari ng mga baka sa 1,000 burol. Sinusubok ng Diyos ang iyong puso para sa integridad. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa integridad. Minsan ang kakulangan sa pananalapi ay paraan ng Diyos upang subukan ang mga motibo ng iyong puso. Ang pera ay isang tagapaghayag ng karakter. Naglilingkod ka ba sa Diyos, o naglilingkod ka ba sa pera? Hinahangad mo ba ang yaman, o hinahangad mo ba ang kanyang kalooban? Sa Mateo Kapitulo 6 Versikulo 24, malinaw na sinabi ni Jesus, walang sino man ang maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Mapupot siya sa isa at mamahalin ang isa, o ibibigay siya sa isa at huhulihin ang isa. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera. Pinayagan ng Diyos ang pakikibaka sa pananalapi upang alisin ang pagmamataas, ang pagsasarili, at ang kasakiman na madaling makapitin tayo. Nais niyang malaman na kapag dumating ang pagpapala, ang iyong puso ay malinis at tama ang iyong mga motibo. Nais niyang malaman na gagamitin mo ang ibibigay niya sa iyo para sa kanyang mga layunin, hindi para sa pagpapakasakit sa sarili. Sinusubok ng Diyos ang iyong integridad sa panahong ito, pinipino ang iyong mga motibo, upang kapag dumating ang yaman, hindi ka masira nito, kundi gamitin mo ito bilang isang kasangkapan upang pagpalain ang iba at ipagpatuloy ang kanyang kaharian. Ang pakikibaka ay upang linisin ka, hindi parusahan ka. Hindi ka pa sapat na mature upang mahawakan ang yaman. Maging totoo tayo. Ang ilan sa inyo ay hindi pinagpala sa pananalapi ngayon dahil hindi pa kayo sapat na espiritual na may sapat na gulang upang mahawakan ang mga pagpapalang dala ng yaman. Ang pagkahinog sa espiritu ay nauna sa mga material na pagpapala, at ang Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay nagbubungkal ng pagkahinog na iyon sa iyo. Hayaan mo akong ibagsak ito. Masyadong maraming kayamanan masyadong maaga ay sisira sa iyo kung hindi mo muna binuo ang karakter upang mapanatili ito. Tingnan ang kwento ng anak na nawala sa Lucas Kapitulo 15 Versikulo 11 hanggang 32. Humingi siya ng kanyang mana ng maaga, at ano ang nangyari? Sinayang niya ito. Ang pagkabata ay humahantong sa pag-aaksaya ng isang pagpapala. Gayon din, maaaring pinipigilan ng Diyos ang kasaganaan sa pananalapi sa panahong ito dahil pinipino niya ang iyong karakter, tinuturuan ka ng pagpapakumbaba, responsibilidad, at karunungan. Tinitiyak niya na kapag dumating ang pagpapala, hindi mo lang ito gagastusin, ngunit iingatan mo ito. Kapag ikaw ay may sapat na gulang, naiintindihan mo na ang yaman ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa kaharian. Inihahanda kang maging isang daan ng pagpapala, hindi lamang isang mamimili nito.
Ang pagkaantala na ito ay hindi pagtanggi. Ito ay banal na paghahanda. Inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki, ngunit hindi niya ito ilalabas hanggang sa malaman niyang kaya mo itong hawakan. Espiritual na digma at pag-atake ng kaaway. Dalhin kita sa larangan ng labanan ng espiritu. Ang ilan sa inyo ay lugi, hindi dahil sa nagawa ninyong mali, kundi dahil sa kung sino kayo sa kaharian ng Diyos. Ang pakikibaka sa pananalapi ay maaaring maging direktang resulta ng espiritual na digmaan. Huwag malito. Ganap na alam ng kaaway ang iyong potensyal. Alam niya na kung makakakuha ka ng mga mapagkukunan, gagamitin mo ang mga ito upang ipagpatuloy ang kaharian ng Diyos, upang pagpalain ang iba, at upang basagin ang mga henerasyonal na sumpa. Kaya ano ang ginagawa niya? Nagtatapon siya ng mga sagabal. Lumilikha siya ng pagtutol, at sinubukan niyang pigilin ang iyong pag-akses sa mga mapagkukunan. Ngunit pakinggan mo ako, minamahal. Ang pakikibakang ito ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay katibayan ng iyong kahalagahan. Kapag ikaw ay inaatake sa pananalapi, ito ay madalas dahil natatakot ang kaaway sa epekto na gagawin mo kapag pinansyal na malaya ka. Ipinapaalala sa atin ng Efeso Kapitulo 6 versikulo 12 na hindi tayo nakikipagpunyagi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, kapangyarihan, at espiritual na kasamaan sa mga lugar na mataas. Ang pakikibaka sa pananalapi ay hindi lamang natural, ito ay espiritual. Ngunit hindi ka nag-iisa sa laban na digmang ito. Nasa iyo ang Diyos, at ang iyong tagumpay ay nakatiyak na sa Kristo Jesus. Malalampasan mo ito, at kapag ginawa mo, ang iyong patoto sa pananalapi ay magiging patoto sa kapangyarihan at probisyon ng Diyos. Ang mga pakikibaka sa pananalapi ay may paraan upang haburan tayo sa kung ano ang talagang mahalaga. Sinusunog nila ang dumi ng pagmamataas, materyalismo, at pagdepende sa mga makamundong bagay, na naiwan ang isang nilinis na pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto. Kapag wala ka sa mga mapagkukunang iyong hinahangad, napipilitin kang umasa sa pinagmulan mismo. Ang kawalan ng yaman ay nagtutulak sa iyo sa mga bisig ng Diyos, kung saan natututo kang siya ang iyong tagapagbigay, ang iyong tagapag-alaga, at ang iyong pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ito ay sa apoy ng mga pagsubok sa pananalapi na nilinis ang iyong pananampalataya, lumalim ang iyong pagdepende sa Diyos, at tumalas ang iyong espiritual na focus. Hindi pagkakahanay sa timing ng Diyos. Hayaan mong sabihin sa iyo, ang Diyos ay hindi kailanman maaga, at hindi siya kailanman huli. Siya ay palaging nasa tamang oras. Sinasabi sa atin ng Ecclesiastes 3 Kapitulo 11, ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang panahon. May mga sandali na pakiramdam mo ay dapat na binuksan na ang mga pintuan ng kasaganaan ngayon, ngunit sinasabi ng Diyos, maghintay. Kita mo, hindi lang ito tungkol sa dami ng pera, kundi sa pagdating ng paglabas nito. Maraming beses na pinipigilan ng Diyos ang mga pagpapalang pinansyal, hindi dahil pinipigilan niya ang mga ito sa iyo, kundi dahil nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena, kinukumpuni ang mga pangyayari upang magkasya ng perpekto para sa iyong kabutihan. Sabi ng Biblia sa Habakuk 2:3, sapagkat ang kapahayagan ay naghihintay para sa isang takdang panahon, bagaman tumatagal ito, hintayin mo ito, tiyak na darating ito, at hindi mag-aatres. Minsan ikaw ay lugi dahil hindi ka pa nakasabay sa timing ng Diyos, o inihahanda niya ang tamang koneksyon, ang tamang pagkakataon, at ang tamang sandali para sa pagpapalang iyon na ilabas. Ngunit samantala, tinatawag kanyang magtiwala sa kanya, maging mapagpasensya, at iayon ang iyong espiritu sa kanyang banal na timetable. Huwag madaliin ang proseso dahil kapag gumagalaw ang Diyos, bigla siyang gumagalaw, at darating ang iyong pagbabago sa takdang panahon. Kaya kung limitado ka ngayon sa pananalapi, maaaring hindi ito dahil hindi ka pabor sa Diyos, kundi dahil hinihintay mo ang kanyang banal na pagdating. Ang tawag upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, tinuturuan ng Diyos ang ilan sa inyo na maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, at minsan ginagamit niya ang kakulangan sa pananalapi upang patalasin ang araling iyon, ipinapahayag ng 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 7, sapagkat naglalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, sa isang mundo na madalas sinusukat ang tagumpay sa nakikitang kayamanan, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang mabuhay ng iba,
Tinatawag ka niyang magtiwala sa hindi mo nakikita, maniwala sa probisyon kahit na ang iyong account ay nasa pula, at ipahayag ang kanyang kabutihan kahit na hindi nabayaran ang mga bayarin. Ang pakikibaka sa pananalapi ay may paraan upang alisin ang ating maling seguridad. Pinipilit tayo nito na tumigil sa pag-asa sa ating nakikita, hinahawakan, o binibilang, at simulan ng pag-asa sa hindi nakikitang kamay ng Diyos. Ito ang pananampalataya sa pinakadalisay nitong anyo, o madaling magtiwala kapag puno ang iyong bulsa. Ngunit maaari ka bang magtiwala sa Kanya kapag walang laman ang mga ito? Sinasabi ng Hebreo Kapitulo 11 versikulo 1, ngayon ang pananampalataya ay tiwala sa mga inaasahan natin at katiyakan tungkol sa mga hindi natin nakikita. Pinayagan ng Diyos ang paghihirap sa pananalapi upang itulak ka ng mas malalim sa pag-asa sa Kanya. Sa panahong ito, hindi lang niya inihahanda ka para sa mga pagbabago sa pananalapi, itinatayo niya ang isang pananampalataya na maaaring maglipat ng mga bundok, isang tiwala na hindi magbabago kapag dumating ang mga bagyo, at isang pagdepende sa Kanya na lumalampas sa anumang material na pag-aari. Ito ang kakanyahan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay mahalaga sa iyong buhay bilang isang napili. Maling paggamit ng nakaraang mga pagpapalang pinansyal. Maging totoo tayo sa isang sandali. Ang ilan sa inyo ay lugi dahil, sa nakaraan, hindi ninyo maayos na pinamahalaan ang mga mapagkukunang inilagay ng Diyos sa inyong mga kamay. Oo, tinatapakan ko ang iyong mga daliri ngayon, ngunit ginagawa ko ito ng may pagmamahal. May mga panahon na pinagpala ka ng Diyos, at sa halip na maging isang matalinong kaitiwala, sinayang mo ang mga pagpapalang iyon. Marahil ay nagastos ka ng walang ingat, nabigo na mag-ipon, o hindi pinansin ang pagtulak ng banal na espiritu na magbigay at mamuhunan ng matalino. At ngayon ay nakikita mo ang iyong sarili sa isang panahon ng kakulangan, hindi dahil ayaw ka ng Diyos na pagpalain, kundi dahil sinusubukan niyang turuan ka ng isang aral sa pagiging kaitiwala. Sinasabi sa atin ng Lucas Kapitulo 16 versikulo 10, sino mang mapagkakatiwalaan sa napakaliit ay maaari ding mapagkatiwalaan sa marami. Ang panahong ito ng pakikibaka sa pananalapi ay maaaring paraan ng Diyos upang i-reset ang iyong mga prioridad at linisin ang iyong kakayahang hawakan ang yaman ng may karunungan at pag-aalaga. Bago niya bigyan ka ng higit pa, nais niyang tiyakin na natutunan mo kung paano pamahalaan ang iyong yaman. Kita mo, hindi lang tayo pinagpupala ng Diyos para sa ating sariling kasiyahan. Pinagpupala tayo upang maging isang pagpapala, at kapag mali ang ating ginagamit sa ibinigay niya, madalas niyang pigilan ang karagdagang mga pagpapala hanggang sa matutunan natin ang halaga ng responsibilidad at pananagutan. Kaya, mga napili, kung nakikita mo ang iyong sarili sa kakulangan sa pananalapi, tanungin ang iyong sarili, ako ba ay isang mabuting kaitiwala ng mga inilagay na ng Diyos sa aking mga kamay? Hindi ito oras upang masiraan ang loob. Ito ay oras upang i-reset, mag-focus muli, at ihanda ang iyong sarili upang pamahalaan ang mga hinaharap na pagpapala ng may karunungan. Maling paggamit ng nakaraang mga pagpapalang pinansyal. Maging totoo tayo sa isang sandali. Ang ilan sa inyo ay lugi dahil, sa nakaraan, hindi ninyo maayos na pinamahalaan ang mga mapagkukunang inilagay ng Diyos sa inyong mga kamay. Oo, tinatapakan ko ang iyong mga daliri ngayon, ngunit ginagawa ko ito ng may pagmamahal. May mga panahon na pinagpala ka ng Diyos, at sa halip na maging isang matalinong kaitiwala, sinayang mo ang mga pagpapalang iyon. Marahil ay nagastos ka ng walang ingat, nabigo na mag-ipon, o hindi pinansin ang pagtulak ng banal na espiritu na magbigay at mamuhunan ng matalino. At ngayon ay nakikita mo ang iyong sarili sa isang panahon ng kakulangan, hindi dahil ayaw ka ng Diyos na pagpalain, kundi dahil sinusubukan niyang turuan ka ng isang aral sa pagiging kaitiwala. Sinasabi sa atin ng Lucas Kapitulo 16 versikulo 10, sino mang mapagkakatiwalaan sa napakaliit ay maaari ding mapagkatiwalaan sa marami. Ang panahong ito ng pakikibaka sa pananalapi ay maaaring paraan ng Diyos upang i-reset ang iyong mga prioridad at linisin ang iyong kakayahang hawakan ang yaman ng may karunungan at pag-aalaga. Bago niya bigyan ka ng higit pa, nais niyang tiyakin na natutunan mo kung paano pamahalaan ang iyong yaman. Kita mo, hindi lang tayo pinagpupala ng Diyos para sa ating sariling kasiyahan. Pinagpupala tayo upang maging isang pagpapala, at kapag mali ang ating ginagamit sa ibinigay niya, madalas niyang pigilan ang karagdagang mga pagpapala hanggang sa matutunan natin ang halaga ng responsibilidad at pananagutan. Kaya, mga napili, kung nakikita mo ang iyong sarili sa kakulangan sa pananalapi, tanungin ang iyong sarili, ako ba ay isang mabuting kaitiwala ng mga inilagay na ng Diyos sa aking mga kamay? Hindi ito oras upang masiraan ang loob. Ito ay oras upang i-reset, mag-focus muli, at ihanda ang iyong sarili upang pamahalaan ang mga hinaharap na pagpapala ng may karunungan. Ang iyong layunin ay nangangailangan ng kahirapan para sa isang panahon. Panghuli, pag-usapan natin ang tungkol sa layunin.
Ang ilan sa inyo ay financially broke dahil ang inyong banal na layunin ay nangangailangan na kayo ay nasa panahong ito ng kahirapan para sa ilang panahon. Pakinggan mo ako ng malinaw. Ito ay hindi isang permanenteng estado, ngunit ito ay isang kinakailangan. Maaaring tinawag ka ng Diyos sa isang gawa, isang ministeryo, o isang misyon na hindi nagdadala ng agarang pinansyal na pakinabang. Ipinapaalala sa atin ng Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ibibigay din sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Maaaring kasangkot ang iyong layunin sa gawaing pangkomunidad, misyon, o ministeryo kung saan ang mga gantimpala ay walang hanggan, ngunit hindi kinakailangang pinansyal. Inilagay ka ng Diyos sa panahong ito ng mga limitasyon sa pananalapi upang matiyak na ang iyong mga motibo ay malinis, na ang iyong puso ay nakatuon sa Kanya, at na ang iyong pananampalataya ay hindi matitinag. Tinuturuan Kanyang ituloy ang Kanyang layunin na may o walang pangako ng pinansyal na pakinabang. Sa katunayan, ang kahirapan na iyong nararanasan ay maaaring ang mismong kasangkapan na ginagamit niya upang linisin ang iyong focus at tiyakin na hinahabol mo ang Kanyang kalooban, hindi ang kayamanan. Ang panahong ito ay isang tugon para sa karakter. Ito ay idinisenyo upang subukan kung mananatili ka pa rin na tapat sa tawag, kahit na hindi ito kasama ang isang tseke sa sweldo. Madaling maging tapat kapag ang lahat ay ibinibigay, ngunit maaari ka bang manatiling tapat kapag kulang ang mga mapagkukunan? Nais malaman ng Diyos kung sasabihin mo pa rin, "Oo, Panginoon," kapag mababa ang account sa bangko. Patuloy ka bang maghahangad ng layunin kapag naantala ang mga gantimpalang pinansyal? Ginagamit niya ang panahong ito upang matiyak na ang iyong puso ay nakatuon sa kanyang kaharian, hindi sa makamundong tagumpay. At kapag nalampasan mo ang pagsubok na ito, kapag malinis ang iyong mga motibo, at malakas ang iyong pananampalataya, ang mga pagpapala ay dadaloy sa mga paraan na hindi mo pa nakikita. Mga kaibigan ko, hindi kayo financially broke. Espiritual na kayo ay binubuo. Pinagsasama-sama ka ng Diyos sa kanyang timing, tinuturuan kang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, nilinis ang iyong pagiging kaitiwala, nagbubungkal ng kasiyahan kay Kristo, at tinitiyak na ang iyong mga motibo ay nakahanay sa kanyang banal na layunin. Magtiwala sa proseso, sapagkat sinasabi sa atin ng Roma Kapitulo 8 versikulo 28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagana ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Inihahanda ka para sa mas malalaking bagay. At kapag dumating ang takdang panahon, lalakad ka sa kasaganaan sa pananalapi, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi upang matupad ang gawaing pangkalahataan na itinakda ng Diyos sa harap mo. Gawin ang iyong sarili na komportable at pakinggan ang aming panalangin para sa iyo. Ama sa langit, lumalapit kami sa harapan mo ngayon, nagtitiwala sa iyong perpektong plano. Maaaring nahaharap kami sa mga pakikibaka, ngunit alam namin na ginagamit mo ang bawat hamon upang hubugin kami, palakasin kami, at lumapit kami sa iyo. Panginoon, tulungan kaming umasa sa iyo hindi sa makamundong kayamanan, at bigyan kami ng karunungan upang hawakan ang mga pagpapalang mayroon ka. Palakasin ang aming mga puso, linisin ang aming mga espiritu, at gabayan ang aming mga hakbang habang naglalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala kami na magbibigay ka sa iyong perpektong timing, at nagpapasalamat kami sa layunin na inilagay mo sa loob namin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin kami, Amen. Salamat sa pakikinig. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya.